Praise the Lord, Bishop po, beloved na Kupitcher, Brother Ding, Castro. Mga minamahal, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. There's Heavenly Father, there's Jesus. Thank you so much for anointing part of our service. Pamim sa joyful solemn song, testimony giving, most of all your word, bring your preacher, God, hallelujah, praise. Forgive us, Lord, hallelujah. Please bring forth your message with love and power. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa mga oras na ito. Alisin mo mga hadlang, gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief. Cast out from this right now. Be blessed you one in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan, pili na po tayo makabalik po sa ating mga upuan. At pinapaabot po natin ang kataas-taasang pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. And we give all the full honor and respect to our beloved Pastor, Belisabal Almeida, his beloved children, children-in-laws, at pag-alala din po sa mga katuruan ating beloved Son Pastor, Lina Almeida, and to our beloved brethren, good afternoon to every one of us. Beloved visitors, welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa dako ng Cebu Central Visayas. Aking mga beloved co-preachers, co-workers, at sa ating mga beloved ordained preacher, lahat po nang nakarinig sa ating tinig sa mga oras na ito, magandang hapon po sa ating lahat. Palakpak pa sa ating mahal na Panginoon. Praise God, shout, praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos. Ngayon po mga minamahal, dadako na po tayo sa Word of God. Kung mayroon kayong mga ballpen dyan, papel, ilista niyo po yung mga verse na ating pag-aralan para atin pong may review sa ating bahay. No? Pag may time po tayo, pagkat ngayon ay limited po tayo ng oras, minsan hindi natin ma-elaborate ng maayos. Amin na mahal at inyo pong may review sa inyong pamamahay. So, dito sa daigdig mga kapatid, sa ating nalalaman, so, maraming tinatawag na yung unlimited, no? Unlimited rice, unlimited load, unlimited soft drinks. Doon sa Mindanao, mayroon pang unlimited balot Pinoy. But shout, praise the Lord. At, pero ang topic natin ngayon, mga minamahal, hindi po yun, no? So, yung balot, bawal na yon. Everybody shout, praise the Lord. So, ang topic po natin ngayon about unlimited forgiveness. Amen? So, mga minamahal, ang ating pong key verse, so key verses po natin, mababasa po natin Matthew chapter 18, verse 21 up to 35. Kenly, are we there? Matthew, kabanata 18, ang talata ay 21 hanggang 35. Na lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang makakagsasala ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapito-pitong-pito. Kahit ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari, nag-ibig na makapag-usap sa kanyang mga alipin. At ang siya magpasimulang makapag-husay, ay hinap sa kanya ang isa sa kanya may utang ng 10,000 talento. Darapat palibasa ay wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at lahat niyang tinatangkilik at na makabayad. Dahil dito ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, paktisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habang Panginoon, sa alipin ay yaon ay pinawalan siya at pinatawad sa kanyang mga utang. Darapat lumabas ang alipin yaon para sumpungan ng isa sa mga kapwa ng alipin na sa kanya may utang na 100 denaryo. At kailang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin na manhik sa kanya, nagsasabi, paktisan mo ako, ikaw ay pagbabayaran ko. Kasi ayaw, ay yumaon, kasi pinagbilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Na makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay namanglaw silang lubha at nagparaom at inisay sa kanyang Panginoon at lahat na nangyari. Na pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat ipinahamanhik mo sa akin.
Hindi ba dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya makabayad sa lahat ng utang. Gayun din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Kaya dito po mga minamahal, mayroon pong alipin na hindi nakabayad ng kanyang utang doon sa kanyang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ng kanyang Panginoon, ibinta mo yung sarili mo, yung mga asawa mo, anak mo, mga ari-arian mo para makabayad ka. Ay ang ginawa niya mga minamahal, nagpatira pa, sumamba, nagmakaawa sa harapan ng kanyang Panginoon. Ayan, naawa yung Panginoon, pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Pagkatapos yun mga minamahal, nung siya'y palabas na, nakita niya yung kapwa ni alipin, mayroon ding utang sa kanya. Kaya sabi niya, biglang hinawakan niya mga minamahal, and then sinakal. No? Sabi niya, magbayad kasi yung utang. Pero yung kanyang kapwa alipin, walang may bayad, nagmakaawa sa kanya mga minamahal, hindi siya naawa. Ang ginawa niya, pinadakip niya, pinakulong hanggang sa makabayad. Eh, yung mga alipin na nakakita, mga minamahal, siyempre, nagsumbong doon sa Panginoon. Nung sinumbong sa Panginoon, pinatawag yung alipin na yun, mga minamahal, sabi ng Panginoon, pinatawad kita, ikaw isang masamang tao, pinatawad kita, pero hindi mo ginawa sa iyong kapwa. Ay mga minamahal, nagalit ang kanilang Panginoon. At sabi dito, ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang siya'y nagbayad sa lahat ng utang. Sa 35, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi niyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ganon din po pala sa atin mga minamahal, pagka hindi po tayo marunong magpatawad sa ating kapwa, hindi tayo papatawarin ng ating Panginoon doon sa langit. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya kinakailangan marunong tayong magpatawad sa ating kapwa para patawarin din po tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit ano pang gagawin mo dyan sa pagsisisi, mga minamahal, humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon. Pagka hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, hindi ka marapatin ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa ating ebanghelyo, Peter asked Jesus, sabi ni Peter, Panginoon, makailan kong patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Anong sagot ng mahal na Panginoon? Hindi ko sinabing makapito, kundi 77. 70 uli, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya, hindi lang makapito pala mga minamahal, patawarin natin yung ating kapwa. Sabi dito, 70 times 7. 70 times 7. So, equal 490. So, matatawag po natin na unlimited forgiveness. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ito ang ating pag-aralan ngayon. Magpatawad ang tinuturo po sa atin ng ating mahal na Panginoon sa ating pong binabasa ngayon at inyong napakinggan, mga minamahal. So sa salitang magpatawad, makikita din po natin ang salitang magpataw. At sa totoo lang po mga minamahal, ito ba'y kadalasang ginawa ng marami sa atin. Kapag may nakagawang mali sa atin, ang magpataw kaagad ng hatol o paghuhusga sa kanila. Yun ang kadalasan mga minamahal na ginagawa. So another word is tawad. So ang salitang ito ay pamilya sa mga sanay mamalingke. Sino yung mga sanay mamalingke dito? Oh? Yung humingi ng discount. But shout, praise the Lord. Yung mga sanay mamalingke, marunong yan sila. Amen. Gusto nilang makadiscount sila.
o ng extension kung maaari. Manghingi pa minsan ng extension. So ito yung dapat po natin gawin, mga minamahal, ang pagkakaloob ng tawad, dahil sa alam nating tayo din naman ay nangangailangan ng mga ito. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Yung kinanglan, kabalo, tamag, pasaylo. Amen. Ay, mo ang po nagkikinahanglan nato, ang kinang makasala ta, gusto po tag, pasayloon po ta. Amen. Kung natay negosyo, pag mangangka ta, di ba? Gusto na to, maka-discount ta. Hanapin mo palit sa imo, gusto po maka-discount. So, gusto na to tanan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So, kaya sa ating pag-aaral, mga minamahal, alamin natin kung ano nga ba ang mga aral. Yung mga aral o lesson ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na dapat nating maunawaan patungkol sa pagkakaloob sa ating kapwa na tinatawag na unlimited forgiveness. So the first, mga minamahal, forgiveness eliminates the bad effects of hatred. Ang pagpatawa daw po, mga minamahal, ang kapatawaran ay alisin ang masamang epekto ng galit. So mga minamahal, narinig natin yung sinasabi noong unang panahon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. So ito po ang batas na umiiral sa lumang tipan. So hindi lamang upang makapaghiganti, ngunit upang makapagbigay ng hustisya sa taong naagrabyado. Amen po ba? So, ngunit ano ang mangyayari kung patuloy nating pairalin ang batas pong ito, mga kapatid? So, anong mangyayari? Kasi may tabo. So, mga kapatid, ang sabi ng yung nabasa ko, mga minamahal, yung na mayapang si Mahatma Gandhi, na nakilala dahil sa kanyang advokasya sa active non-violence. Sabi niya, kung pairalin natin ang batas na mata sa mata at ngipin sa ngipin, darating ang araw na ang ating mundo ay punong-puno na ng mga bulag at bungi. Everybody shout, praise the Lord. Mapuno na og mga bulag, mga bungi. Ay ngipin sa ngipin, God, mata sa mata. Everybody shout, praise the Lord. Pero totoo naman, di ba? Hindi po kapayapaan yung iiral dyan, mga minamahal. So, kundi paghihigante. Ay, ganun ang mangyayari. Amen? So, bakit nga ba pagpapatawad ang aral ng ating mahal na Panginoong Hesus? Ano po ba ang kanyang punto? So, the answer po is very clear. Kasi nga po, kapag kinamuhian natin ang mga itinuturing na kaaway, so ang mangyayari, mga minamahal, we end up hurting ourselves far more than we hurt our enemies. Amen po ba? So para bang sumuntok ka, nakala mo, yung sinuntok mo, yon lang ang nasaktan. Ikaw din na sumuntok, nasasaktan ka rin. Everybody shout, praise the Lord. So when we hit our enemies, ito po ang nangyayari. We give them power over us. And power over our sleep, power over our blood pressure, power over our health and happiness. So kaya po, mga minamahal, alisin natin ang maaring makapagpaliyab ng ating damdamin. Amen po ba? Kasi yan po yung nagpapaliyab ng ating damdamin. Kailangan po natin alisin yan, mga minamahal. Amen po ba? So hindi ba sa ating mga Pilipino ay parang normal na po, mga minamahal, yung mga bagay na hindi ginagamit ay ating pilit na sinisinop at itinatambak sa ating tahanan. Kaya kahit
Kumbaga, kalat na po yun mga minamahal, no? Kalat na pero nakatambak pa rin sa ating bahay. Kaya naman, kapag nagkaroon ng pagliyab o sunog, ito yung nagsisilbing panggatong. Kaya't madaling masusunog ang bahay. Yun ang nakasanayan ng mga Pilipino. Hindi katulad sa ibang bansa, pag luma na, basura na yon. Sa Pilipino, wala, nandun pa sa loob ng bahay, nakatambak. Nasanayan kasi natin. What is shout? Praise the Lord. Ayan o sabi ng Biblia in Romans. Romans chapter 13, verse 8 up to 10, kindly. Roma, Kabanatang 13, ang talay 8 hanggang 10. Huwag kayo magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa, naganap na ng kautusan. Sa parito, huwag ka magngangalunya, huwag kang papatay, huwag ka magnanakaw, huwag ka mananakim, at kung meron pang ibang utos, ay nauuwi sa salang ito. Sa mga bagay, ibigin mo ay yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang tinuturo dito, mga minamahal, kailangan mayroon tayong pag-ibig sa ating kapwa. Hindi yung, mga minamahal, nagtatanim ka ng galit. Everybody shout, praise the Lord. Forgiveness is an act of the will and not a feeling. Unlimited forgiveness. The second, forgiveness is an act of will and not feeling. Ang kapatawaran daw po mga minamahal, isang gawa ng kalooban ay hindi isang pakiramdam. Amen po ba? So, maaari bang patawarin ang mga taong paulit-ulit na nagkakasala sa atin? Maaari po ba? Body shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kaya ba nato magpasaylo? Bisag sige ra makasala, pasaylo ron nagyapon nato. Kaya? Lahat magsabing praise the Lord. Shout, praise the Lord. So ito po'y mahirap na bagay. Amen? Ngunit, posible. Amen po ba? Sumari sapagkat ang tunay na nagpapatawad ay hindi pakiramdam. Amen? Hindi pakiramdam, mga minamahal. Forgiving is willing, not a feeling. Amen po ba? So, ginusto mo ang magmahal, inibig mo isang tao, hindi sapagkat feel mo na mahal mo siya at mahal ka niya. Amen po ba? Paano kung hindi ka niya feel? But shout, praise the Lord. Kaya si Jesus ay namatay sa cross para sa atin. Amen? Hindi sapagkat feel niya na tayong lahat mga minamahal ay mahalin at patawarin, ngunit sapagkat ginusto niya itong sundin mga minamahal, sapagkat ito po'y kalooban ng Ama na nasa langit. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang kanyang ginawa ay kalooban. Ganon din sa atin, pag nagpatawad tayo, kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Nagpatawad tayo hindi sapagkat fail mong magpatawad, ngunit sapagkat nais mong magpatawad. Amen? Kung minsan, kinakailangan nating turuan yung ating puso. Amen po ba? Turuan natin. Kung hindi marunong magpatawad yung puso mo, turuan mo. Amen? Subukan nating magpatawad, katulad ng pagpapatawad sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya tiyakin ko sa iyo na magagawa din natin magpatawad ilang beses. Amen? Dahil doon sa mga taong nagkakasala sa atin. Kaya natin yan, mga minamahal. Loving our neighbor is the important lesson. Amen? That could be learned sa ating pinag-uusapan ngayon. So, once na nagmahal tayo sa ating kapwa, sabi dito mga minamahal, we will never do anything that may harm or bring damage to them. Everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng Biblia? 1 John chapter
4 verse 7, kindly. Unang Juan, Kabanatang 4, ang talatay 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa, sapagkat ang pag-ibig ay Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos, at nakakilala sa Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Shout, praise the Lord. Bakit daw tayo magpatawaran mga minamahal, mga kaibigan? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Yun ang sagot. Kaya sabi dito, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Sabi nga dito sa English, Beloved, let us love one another. Love one another. Dili ka nang giingon sa Bisaya nga, love one ay, no? Love one ay another. Everybody shout, praise the Lord. Dili ni pala bonay. Dili paghigugmaay. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Everybody shout, praise the Lord. The third is forgiveness is a decision to make. Ang kapatawaran daw isang decision na makipagkaibigan. So ang ating Diyos, kalikasan niya ang magmahal at magpatawad. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ilang ulit man tayong magkasala sa Kanya, mga minamahal, pero pinapatawad pa rin tayo ng ating dakilang Diyos. Kayo, nabilang ba ninyo, ilang beses kayo nagkasala sa mahal na Panginoon? Alam ninyo? Kung alam ninyo, alam din ninyo kung ilang beses kayo pinatawad ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Basahin po natin ang awit. 103, versikulo 8 hanggang 9. Mga awit, Kabanatang 103, ang tatay 8 hanggang 9. Ang Panginoon ay puspos ng kabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa gandang loob. Hindi siya makipag-alit ng palagi. May kanya mang tataglayin ang kanyang galit, magpakailanman. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. So ganun ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi dito, puspos ng kahabagan, mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob ang ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. So sa totoo lang po mga minamahal, mahirap ang magpatawad. Ngunit, mahirap din ang hindi magpatawad. Amen. So, para tayong uminom ng lason. Pag hindi ka magpatawad, para kang uminom ng lason. Para tayong uminom ng lason na hinihintay nating bumula yung bibig nung taong nakagawa sa'yo ng mali. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, or meaning to say, tayo talaga ang unang maapektuhan, hindi yung iba. Pag hindi ka magpatawad, parang ikaw yung nakainom ng lason, hinihintay mo yung kapwa mo na bubula yung kanyang bibig, mga minamahal. Pero ikaw yung unang naapektuhan. Parang lason yan eh. Pag hindi ka marunong magpatawad, ikaw yung unang malalason. Everybody shout, praise the Lord. Ayan ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung hindi ka marunong magpatawad, so maging hatred po yan. Maging hatred. Pag magkaroon ka ng hatred, anong sabi ng Biblia? Basahin po natin. 1 John chapter 3, verse 15. Unang Juan, Kabanatang 3, ang talatay 15. Ang sino mga napapuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalaman niyong sino mga mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Whosoever hated his brother is murderer. So yung kaso mo, mga minamahal, murderer. Marag killer ka o mamamatay tao ka. Pagka hindi ka marunong magpatawad, naging murderer po yung kaso mo. Alam naman natin yung murderer, ikukulong yan. Amin ang mahal, pag dito sa lupa, pag makapatay ka, murderer. Pag dalawa yung napatay mo, double murder. So, ganun din yan sa spiritual. Pag dalawa na yung tao yung
nagka-hatred ka, double murder na yon. Everybody shout, praise the Lord. No, kaya mahirap patawarin ng mahal na Panginoon pag ganun, mga minamahal. Kaya kahit anong gagawin mo, hindi ka talaga mapatawad ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa. Kaya ingatan po natin na huwag po tayong magka-hatred sa ating kapwa. Everybody shout, praise the Lord. Ang tinuturo sa Biblia, mag-ibigan tayo, magmahalan, maghinihugmaay. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ayong kapatiran natin doon si Bunga, nag-testimony, mga minamahal, narinig ko yung kanyang patotoo. Nung siya magkasakit, siya po isang choir member, Pioneers Choir. Nung siya magkasakit, mga minamahal, kahit sinong naglihan sa kanya, kahit sinong preacher, ordained preacher, hindi siya gumaling, mga minamahal. Hanggang napunta siya ng hospital, hindi pa rin siya gumaling. Kaya hanggang nagdesisyon siya, uuwi na lang ng kanilang bahay, bahala na mamatay, mga minamahal. Ano naisip niya na mayroon pala siyang hatred sa kanyang kapatid. Doon niya naalala, mga minamahal, habang talagang naghintay na lang siya ng kamatayan, mga minamahal, naalala niya na mayroon pala siyang hatred sa kanyang mahal na kapatid. Kaya nung humingi siya ng tawad, mga minamahal, unti-unting lumakas yung kanyang pangangatawan hanggang siya'y gumaling. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Kaya delikado po yung hatred, mga minamahal. Kaya yun ang napakadelikado. Kaya hindi ka talaga galing dyan pag may karamdaman ka. Kahit sino pang maglihan sa'yo. Kaya sabi ng Biblia, murderer po yung kaso niyan, mga minamahal. Kaya hindi po tinuturo ng mahal na Panginoon na magkaroon tayo ng hatred sa ating kapwa. Ang tinuturo ng mahal na Panginoon, mag-ibigan tayo. Everybody shout, praise the Lord. Kaya tayo pinatawad ng ating mahal na Panginoon. Ang dami nating mga pagkakamali. Nung wala pa tayo sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang dami-dami natin ng mga problema, karamdaman. Bunga po yan ng ating kasalanan. Pero nung tayo'y nagsusumamo sa ating mahal na Panginoon, humingi ng habag, humingi ng tawad, mga minamahal, hallelujah, tinanggap tayo ng ating dakilang Diyos, pinatawad tayo ng ating mahal na Panginoon. Shout, praise the Lord, hallelujah. Naalala ko yung kapatiran natin na sabi niya, mga minamahal, sa kanyang isip, walang Panginoon, walang Diyos. Kasi napakasama niyang tao, mga minamahal. Yung kanyang pamilya, pag-uwi niya ng bahay, wala siyang pasalubong, walang dalang pagkain, walang ibinigay na pira, mga minamahal, kawawa yung kanyang pamilya. Yung asawa niya, buntis. Yung mga anak niya, payat na, mga minamahal. Pag-uwi niya ng bahay, lasing pa. Lango sa drugs. Grabing kasamaan, mga minamahal. Kaya yung pamilya niya, nagtangkang lumayas. Na baka sakaling makalaya sila, sabi nila, makatakas sila sa impyerno. Pero nung isang beses, nung sinubukan nilang maglayas, mga minamahal, naabutan pa rin sila ng itong husband, mga minamahal, na grabing ubod ng sama. Nung naabutan sila, mga minamahal, talagang doon, pinagkukulong sila sa bahay, kahit walang pagkain. Yung kanyang mga anak, minsan, ginawa pa niyang shooting target, mga minamahal. Ginawang katuwaan, paglasing. Ginawang shooting target. Buti na lang, hindi matamaan talaga yung mga anak. Parang ginawa lang niyang katuwaan, mga minamahal. Grabing sama. Isang bisis, mga minamahal, pag gabi na siya umuwi, pag uwi niya ng bahay, nakita niya, nakahiga yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. Nandun, parang sardinas. Mahirap ang buhay, mga minamahal, wala pang pagkain. Kaya, may bumulong sa kanya, mayroong tinig. Sabi ng tinig, patayin mo na yan. Patayin mo na yan sila lahat. Kaya kumuha na siya ng kutsilyo, mga minamahal. Uunahin sana niya yung kanyang asawang buntis. Gusto niyang patayin. Pero may bumulong sa kanya na ibang boses, malamig na tinig. Anak, huwag mong gawin yan. Mahal kita. Lumingon siya, mga minamahal. Sabi na, sino yon? Parang may nagsabi sa kanya. Pero sabi niya, baka ano lang, oh, baka wala lang yun, mga minamahal, parang guni-guni lang. Patayin na sana niya. Sabi na naman, anak, wag, mahal kita. Doon na siya, mga minamahal,
Parang iba na yung pakiramdam niya ba? Eh, ang ginawa niya mga kabatid, hallelujah. Dahil ang panglas na sinabi, anak, buksan mo ang iyong telebisyon. Nung binuksan niya mga minamahal yung TV, doon niya nakita ang ating mahal na pastor, nag-preach mga minamahal. Kung gusto mo magbago, tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Lumapit ka sa mahal na Panginoon. Kaya kang baguhin ng Diyos. Hindi pa uli ang lahat. Eh, ang mga minamahal doon, para siyang kung sa ito pang istorya, nahuwasan ba? Nahuwasan si pagkahubog. Nahuwasan. Adto siya sa kusina. Punta siya ng kusina, mga minamahal. Tinignan niya yung mga takip ng kaldero. Binuksan niya yung mga kaldero. Tinignan niya mga minamahal ang loob, ang laman ng kaldero. Nagmumolds na yung mga laman. Ibig sabihin, matagal nang hindi nakakain yung kanyang pamilya. Kaya doon siya mga minamahal umiyak. Sabi niya, ako, lagi akong busog. Pero yung pamilya ko, gutom na gutom pala yung aking pamilya. Eh doon mga minamahal, bumalik siya sa telebisyon. Tinandaan niya anong araw mga minamahal ang panambahan natin sa Jesus Miracle Crusade. Kaya nung dumalo sila mga minamahal, dala niyang pamilya, doon mga minamahal, nagbabago ang kanyang buhay. Doon niya naalala, doon niya nakikita sa kanyang buhay ang kasamaan na kanyang pinagagawa mga minamahal. At doon siya nagsisisi, pinatawad siya ng ating mahal na Panginoon. At doon mga minamahal, nagkaroon ng kapayapaan ang kanilang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Eh, yung anak niya mga minamahal na nagpatotoo, sabi ng kanyang anak, mga minamahal, yung papa ko dati, laging nakataas ang kamay para suntukin kami, para bugbugin kami. Pero ngayon, lagi nang nakataas ang kamay, nagpupuri na sa mahal na Panginoon, nanalangin sa mahal na Panginoon, binago ng Diyos. Hallelujah, kaya napakapalad natin mga minamahal. Hallelujah, sa ministeryong ito, buhay ang Diyos, handang magpatawad pagka tayo lumapit, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay handa mga minamahal magpatawad. Kaya kailangan tayo din, marunong tayong magpatawad sa ating kapwa. Shout, praise the Lord, hallelujah. Eh wala tayong may ganti sa kabutihan ng Diyos mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eh, sa mga oras na ito, tayo pong sama-sama po tayong tumayo, mga minamahal, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Ating awitin ng salamat po, O Panginoon. Habang inaawit po natin ang awit na yan, mga minamahal, ating isindro, ating puso't isipan sa ating mahal na Panginoon. Salamat po, O Panginoon, sa buhay na iyong kaloob. Pinatawad mo at binago mo, pagpapalay aking nato. Wala ako maihandog, kundi ito buhay kong lubos. Panginoon, ang dalangin ko, ang hawakan at itaguyo. Sana, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Salamat po, O Panginoon, sa buhay na
Makasama natin ang ating dakilang Diyos. Makasama natin sa buhay na walang hanggan ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. How ginawa sa Jesus. Hallelujah. We worship you, God, Lord Jesus. Sa huling araw, kapag dumating ka, ang iyong aral, susundin ko na, upang sa langit Tayo'y magsama. Sana, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw, kapag dumating ka, ang iyong aral, susundin ko na, upang sa langit tayo'y magsama upang sa langit tayo magsama, upang sa langit tayo magsama. Praise the Lord, malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Shout, praise the Lord. Shout, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sa mga oras na ito, sa ating mga beloved visitors, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tanggapin niyo na hari, tagapagligtas sa inyong buhay. Sabi ng Biblia, kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, kayang pagpabutiin ng ating mahal na Panginoon, katulad ng balahibo ng tupa. Huwag kayong mag-alinlangan, tanggapin si Jesucristo sa inyong buhay. Kaya kayong patawarin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kung kami pinatawad ng ating dakilang Diyos, ganun din kayo. Patawarin kayo ng ating mahal na Panginoon. Ang mga karamdaman, bunga yan ng kasalanan. Hallelujah. Kaya kailangan nating magsisi para mapatawad yung ating kasalanan at gagaling yung ating mga karamdaman. Sa mga oras na ito, taas niyo yung mga dalawang kamay. Isurrender sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo, dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan, taos pusong nagsisisi, mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa akin, mahal na Panginoon. Narito po ako, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas na aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano, sa isip, sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, nga aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Ako naman po'y manalangin sa iyo. Dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, na ito po mga tumatanggap, patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Pasailuwa sila, O Diyos, sulat ang pangalan sa libro sa kinabuhi. Panalanginin sila, O Diyos, sulat ang pangalan sa libro sa kinabuhi. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amin na mahal, tayo po yung manalangin sa lahat po natin mga pangailangan. Dulog natin sa ating mahal na Panginoon. O dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, nagsusumamo sa mga oras na ito. Patawarin mo kami sa aming makahinaan, mga pagkukulang, mga nagawa namin hindi mo kinalugdan, Diyos, sa aming mga buhay. Patawarin niyo po. At salamat sa lahat ng mga biyat pagpapala, buhat sa iyo, material, physical, lalo tigit sa spiritual na pagpapala. At patuloy mo kaming gabayan, panghawakan, O Diyos, sa lalapit mong pagbabalik. Patuloy mo kaming turuan, ituwid, O Diyos, para masunod yung banal na kalooban, mahal na Panginoon, mamuhay na ayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo kaming lahat, material, physical, or spiritual blessing. This we pray in the mighty name of Jesus. We bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. Kung may problema, itaas po natin ating dalawang kamay. Kung may mga balatian nato ng palayason, wala imposible sa Ginoo. Tapos my beloved Pastor Wildes Almeida, ang ibadlong isaway, tanang babag sa kaaway, buhat sa kaaway, sickness, diseases, demons of pride, being glory, cast out from us, be healed right now, by began problem be solved. We bless everyone in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord at dalay ko ng Dios, mulokso ta. Tulo ka bisis, wala og bata, walay garbo. Sige po. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Shout, praise the Lord! I love you, there's Jesus! Praise God, salamat sa ating mahal na Panginoon. Mga beloved visitors, pwede na makabalik sa inyong mga upuan. So after closing prayer, mayroon tayong water baptism. Kailangan nyo po magpabautismo para patawad ang inyong mga kasalanan at gagaling ang inyong karamdaman at magbabago ang inyong mga buhay. Praise the Lord. So mga minamahal, magkuha muna tayo ng ating special love offering. Praise God. Ito po ay karagdagang improvements para po sa ating balalagawain. So alam naman po natin, nakikita natin mga minamahal yung improvements. So, unti-unti na mga minamahal, kahit hindi pa tapos, maganda na yung chapel natin. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. So, lalo na pag matapos mga minamahal. No? So, salamat sa mahal na Panginoon. Talagang Diyos natin ay the greatest provider. Mag-pray po tayo sa ating mga special love offering. Gilang Diyos sa mabanal, sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon si Kristo. O Diyos, pagpalain mo makamay na patuloy bibigay ng kanilang special love offering. Special din po mga pagpapalat, biyaya, ipagkaloob mo sa kanila. Kaya may samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal sa ating pong mga announcement, patuloy po yung ating banal na gawain. 3 times a week, ewa po tayong mag-absent. Wednesday, Friday at saka Sunday. At ang Wednesday service, alas 5 hanggang alas 9 po ng gabi. At sa Friday naman po, sa alas 6 hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa araw naman po ng linggo, ganitong oras din mo matatapos. Alas 3, mag-impasa po tayo ng alas 10. At patuloy din po natin i-monitor yung ating mga webcast mga minamahal. So sa Facebook, sa YouTube, or ating Jesus Miracle Hour. So pag open po natin, hindi lamang po natin na pakinggan ang minamahal or i-monitor, bagkos i-share din po natin. Para yung ating mga unsaved loved ones, mga kababayan, mga kakilala mo, kaibigan mo, ang minamahal ay lalapit din sa ating mahal na Panginoon. Magtulungan po tayo. I-share po natin yung ating mga programa sa Facebook or sa YouTube, mga minamahal. Purihin nating dakilang Diyos at sa mga gusto mag-fasting, open po yung ating pastoral house, ready sa pataas. Sa mga gusto mag-fasting, 2 meals fasting, pwede na po sa inyong bahay or 2 days fasting. Iwasan lang po yung gawa ng mga mabibigat na bagay. So, wala na po tayong ibang mga announcement. So, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Hiniling ko po ang lahat na tayo po ay sama-samang tumayo, mga minamahal. Magkaisa po tayo sa ating prayer for closing prayer. Beloved Brother Danny De Leon. God bless you, mahal na mga aral. Mga kapatid sa panampalataya, test po natin mga kamay para sa ating temporary pag-iwalay. Hallelujah, hallelujah. Banal naman sa langit sa pangalang pinakamahal Jesus, magandang umaga po sa iyo. At maraming po salamat sa bawat yugto ng manangkawain sa mga awit ng mga kasol, sa kaliming joyful song, sa mga pinagpalang babahay ng patatuan ng mga kapatid sa panampalataya, at sa pagpapaliwanag na mga aral tungkol sa bigay ng isang pambahat sandog, at sa pangaral na mga aral, sa mga nagpagkain ng mga makukuto na kaluluwa, at sa aming timparang pagwala sa unang dalangin ng mga pastor Willie Stara, Madam, gabayan pangyatang bawat isa namin hanggang sa kami makarating sa tahanan. Itong samot dalangin ko sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating mahal na kapatid. At pwede na po tayo pwede na tayo magdilaman. We love you so much. But our dear Jesus, love us more. Amen and God bless. So, amping mo sa pag-uli, mga kaigsunan. God bless. Yes, I love you with the love of my Lord. Yes, I love you with the love